Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Tingnan niyo yung mga Eucharistic miracle. Mamatay kayo sa tuwa. Bakit? Nandito lang yan sa simbahan Katolika. So, huwag niyong iwanan ang inang simbahan natin. Eh, nandyan lang ang kumplito. Kumplito ni Kados. The truth and the graces. Where we can receive the grace in the sacraments. Yan lang dalawang dinala ng Kristo para sa ating lahat. Katotohanan at grasya. Mababasa natin yan sa John chapter 1 verse 17. Ang dala ni Kristo ay katotohanan at biyaya. Ngayon, saan natin makikita ang katotohanan? Sa kanyang simbahan, ang kanyang tatag. Ang daming mga faking simbahan ngayon. I-search ninyo. Sinong simbahan na tatag ni Kristo? Isa lang. Because He established, you are Peter, na vantage rock. I will build my church. Singular po yan. Hindi niya sinasabi, I will build my churches. No. Tignan niyo sa history. Book chapter 8, verse 8, read the history books and see. Living Bible, Protestant version ang ginagamit ko. Read the history books and see. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Saan natin masumbungan ang katotohanan? Sa kanyang simbahan. 1 Timoteo chapter 3, verse 15. Ang simbahan ang suhay at haligi at suhay ng katotohanan, the pillar and the foundation of truth. Saan? Sino ang pillar and foundation of truth? Hindi Biblia. Ang simbahan, siya ang nag-distinguish. Anong mga aklat? The inspired words of God. Ang Biblia, ang simbahan. Kung walang simbahan, walang Biblia. Siya nag-declare nito eh. Ang simbahan ang nag-declare, this is the Word of God. Anong ginagamit ng mga peke? Yung nagpaputukapi, naging totoo. Yung nag-compile, naging peke. Nagputukapi lang kayo. Yung original nag-compile niya, nag-gather niya, wala pang simbahan. First, second, third century, nawala na ito. Yung mga aklat ni Pablo, nawala na yan. Nag-preserve yan dahil sa Pauline community, they're Catholic. Johannine community. Ang dami. Sinsya na mo, nakapatas kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? Ano sabi ni Kristo? Anak, na ayaw ka gumikan sa mga pagtuo. Now, let us renew our faith because we are contaminated by our faith because of the superstitious belief. Marami tayong pamahiin eh. Kaya naman mawala. Maraming mawala. It contaminates your faith. Makontaminate yung pananampalataya natin. So ngayon gusto ko, increase your faith in God. Yan ang pinaka-importante po. Yan ang source of healing. Yan ang sinabi ni Kristo. Meron kang anting-anting. Meron ka rin cross. Paano yan? Dual sin. Yung minister, yung security guard natin, alam nyo, walking possession. Daming demonyo nakapasok sa kanyang katawan. Bakit? Meron siyang superstitious belief. Meron siyang anting-anting. Hindi siya matablan ng bala. Hindi siya matablan ng itak. Kutsilyo. Hindi siya matablan. Tagtad. Imprison sa tagtad. Pinakita ko sa mga video niya, grabe. Hindi natablan ng bala. At albularyo din siya. For 4 years, tinuturuan siya from Mindanao. May nagturo sa kanya. Puro naman pangalan ng Panginoon. Diba? Dami naman
pinagaling ko, Father. Pangalan ng Diyos ang ginagamit ko. Yan sabi niya. Kaya nga, sa mga videos ko, mga reels, galit na galit siya sa akin. Pinagkakilalan ko siya. No? Sabi niya, dahil yung asawa niya mag-send sa mga reels, yung mga albularyo, yung mga ating-ating nga, sa demonyo niya. Sabi niya, ito lang pari nito, pagkaklamiro itong pari nito, galit na galit siya sa akin. Galit na galit siya sa akin. At yung subject sa galit niya, sabi niya, Father, yung pugot ko sa'yo, dati, pasensya ka na. Ikaw lang palang instrumento ng Diyos na magbalik loob ako sa Kanya. Ano nangyari? Yung holy and exorcise oil after blessing, hindi na yan ordinary oil. Yung tubig niyo, hindi na yan ordinary water. I'm using the ritual of the church. I'm not using my own. No? Baga tayo. The ritual of the church. Baga tayo. Hadlong mo demonyo, ano ba? Madungo na niyo ron taon-taon. Pero masingkit mo na sila ron taon-taon, ay mong dagat. No? Doon mo nila. Napasok mga yun. Ayaw mo kahit ang yawa, alawan. He is ready to feed you with Christ. Amen? Amen! Hindi natin papuri si Kristo. Nangyari, yung kanyang asawa na nagka-avail ng religious items, holy and exercise sacramentals after the blessing of the priest, napaso siya. Hindi siya matabla ng bala, pero natablan siya sa holy and exercise oil. Ang sabi niya sa kanyang asawa, ang init! Napaso ako! Ano ba nang ginagay mo sa likod ko? Bakit napaso ka? Holy and exercise oil ito. Ang init! Ang init! Kasi iinumin mo na lang ito. No! Napaso talaga siya. Marami sa kanyang katawan, yun pala yung source of power niya. Para hindi siya matabla ng bala, hindi siya makublan. Sa Tagalog, kublan? Kublan. Ha? Hindi matablan. Wala, kublan. So yan ang nangyari sa kanya. At yung mga demonyo nagsasalita. Itong sabi ng mga demonyo, never, never, never. Ang orasyon niya, dami orasyon niya, nirenounce niya na. Ngayon, hindi na siya magalitin. Puno siya ng galit ng una. Walang kapayapaan ang pamilya nila. Pero ngayon, sabi niya, Father, grabe. Kapayapaan sa pamilya, hindi ko ma-describe. Dahil lumapit lang po sa sacrament. Hindi kailangan ni Father Darwin. Go to the sacrament. All priests are healers. Because Jesus establishes the sacraments for us. Amen? So ayan po mga ka-Keyers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin
ang ating matuto. Rodeo et Iglesia,